Hi everyone! Welcome sa channel ko. Finally, ngayon ko lang naisipang mag-upload ng video sa YouTube channel ko. Imagine, 2 years or more than, I think. Ngayon lang ulit ako naging active sa social media. And gusto kong maging active dito sa YouTube channel ko at gusto kong makapag-share ng lifestyle and something educational and fruitful and productive na sana makatulong. Ayun. So, ayun na nga. Nasaan ba ako? Nasaan ako? Nasa bahay. Yes, nasa bahay ko. Char. So, nandito po ako sa United States ngayon. Sa state ng Utah. Ayan. Nasa Utah po ako. As you can see. Woo! So, ayun na nga. May package tayong dumating. Galing Amazon. Siyempre, hindi tayo mag-online shopping. Ayun. Hugger tayo mga besh. Baka may kulangan pa ako. Ayun. So, yun na nga. Ano ba to? Kalat ng bahay, no? Wait lang. Ako eh. Aburido siya sa buhay. So, sa mga nagtatanong at gusto makichismis ng buhay-buhay ko, yun na nga. Wala na po ako sa Pilipinas at nandito po ako. Nag-aaral po ako ngayon dito sa Utah. And actually, ito na yung second undergraduate degree. Kasi sa Pilipinas, graduate naman ako sa Polytechnic University of the Philippines, BSHRM. Ngayon po ay kumuha po ako ng another undergraduate degree sa business management. So, ngayon, sophomore na ako sa UVU. And ayun na nga po. Paano ba ang F1 visa application? So, yun ang ituturo ko sa inyo. And kung paano yung step-by-step procedure. And sana sorry. Mamaya na nga. Okay. Hi! It's been a while. Ayan ang aking baby boy. So, yun. It's been a while since nag-upload ako at naging active ako sa social media. Ngayon lang ulit, after 2 years, I guess, yeah. Finally, na-motivate na akong mag-upload ng bagong video sa YouTube channel ko. And gusto ko maging active and ayun na nga. Wala lang. So, ayun. Sa lahat ng mga nagtatanong, wala na po akong Facebook account. I decided na i-deactivate lahat ng mga social media account ko para makapag-focus ako sa school. So, ang social media na lang na meron ako, inactivate ko ulit yung Instagram ko and itong YouTube channel ko. And gusto kong ma-build up tong channel na to and hopefully makapag-share ako ng lifestyle ko and something productive and yeah, makapag-share ng something na makabuluhan. Ayun. So, ayun na nga. So, sa lahat ng mga nagtatanong, wala na po ako sa Pilipinas, wala na po ako sa Philippines, at nandito na po ako sa United States of America. Anong state? So, anong state ako? Nandito po ako sa Utah. And, ayun. And, bakit po ako nandito sa Utah? Ako po ay nag-aaral. Isa po akong foreign student. At nag-aaral po ako sa UVU, Utah Valley University. So, hindi po ako nakapag-asawa ng Amerikano. Hindi pa po ako kasal sa Amerikano. Hindi pa po tayo umahon sa kahirapan. Joke. So, ayun na nga. So, nandito ako. Sorry, ang gulo ng anak ko. So,
At ang baby boy ko, American citizen na siya kasi dito siya pinanganak. Dito kasi, pag pinanganak ka dito, automatic ka ng American citizen. Swerte, no? Sana all. So kami ni Diwa, pumunta kami dito gamit ang F1, F2 visa, which is student visa. So ayun na nga. Paano ba mag-apply ng student visa? Tuturuan ko kayo kung ano mga dapat gawin, step by step procedure. So ayun na nga, pinapadevde ko lang yung baby ko kasi aburido siya sa buhay. At ituloy natin tong video na to. So ayun na nga, nasa yung isang phone ko. Kasi yung coding ko nandun eh. Kasi hindi ko na matandaan yung chronological order kung paano ba ang proseso. Kasi nga, ang tagal. Actually, matagal ko ng planong gumawa ng video tungkol sa process ng student visa. Kaso, ayun, tinamad ako. Tapos, actually, pagkadating namin dito sa US, pagkadating namin dito is nabuntis agad ako. So, alam mo yung adjustment ko sa weather, sa culture, tapos nag-aaral ka pa, tapos yung pregnancy journey, sobrang stress, haggard. So, ayun, nawalan ng time. Pero ngayon, gusto ko ng sipagan and gusto ko na maging active and gusto ko i-share yung lifestyle dito and kung paano mga ganap na makakatulong sa kabayan. Yan. So, ayun na nga. So, sa student visa, ano ba dapat gawin? Don't bite me! Yung baby ko, aburido siya. Ayun. So, ano ba dapat gawin? So, sa student visa, no! Makulit ang baby ko eh. Nangangagat siya. Kinakagat niya ako. Masakit na. Don't do that. Don't bite mommy, please. So, ayun na nga. No, don't bite me. Don't bite me. So, ayun. Hindi matuloy-tuloy itong video ko to. Ano ba yan? Kulit ng anak ko. So, ayun na nga. Paano ba yung visa application ng student visa? So, una, kailangan marami kang budget. Yun talaga, number 1. Kasi hindi ka basta-basta pwedeng makapag-aral sa US nang wala kang datong. So, kailangan may datong. Pangalawa, dapat makahanap ka ng university na mag-a-accept sa'yo. So, mag-a-apply ka sa university na tatanggap sa'yo. And, sa case ko, hindi naman ako yamanin, naswertihan lang talaga. As in, naswertihan ako. Parang, my God! Don't do that! Why are you biting me? So, sa case ko, naswertihan lang talaga ako. So, na-meet ko tong couple na to. Sobrang bait nila. Stop it! So, na-meet ko tong sobrang bait na couple na parang para ako na silang magulang. Sila yung parang magulang na winish ko na magkaroon ako. And, yun na nga. Na-meet ko sila. And, So, ayun na nga. Ituloy na nga natin. So, eto, naswertehan lang ako sa part na to. Kasi, hindi naman ako anak mayaman. Tapos, hindi rin naman ako yamanin. Tapos, alam mo, pandemic pa nun, parang naubos lahat ng ipon ko kasi magastos din ako, yung lifestyle ko, ang mahal na maraming bayarin, tapos wala pa akong ganong, yung project limited lang din kasi pandemic, kasi hindi naman ako ganong kasikat, and sobrang hirap ng buhay. Doon yung realization na ang hirap pala ng buhay, lalo na pag like, nasa entertainment industry ka, yung mga sikat lang, yun yung maraming project. Tapos yung kagaya ko na upcoming pa lang, hindi pa naman ganun kasikat, sobrang tumal ng work, and alam mo yung nakaka-stress, sobrang nakaka-stress. And then, eto na nga, nung 2020,
2020, nakilala ko tong couple na to. Pinakilala sila na super close sa akin na tao. And then, alam na yung story ko na single mom ako. And then, wala talaga akong family na sumusuporta sa akin. Sobrang independent. Mark! Come here. Sobrang independent. And then, parang nag-offer sila ng tulong na pag-aralin ako and para sa future ko and future ni Diwa. And then, nag-offer sila na pag-aralan din ako sa States. So, Mormon couple sila. Members sila ng LDS Church. Sobrang bait. As in, wala akong masabi. As in, grabe. Kahit hindi nila ako ganun kakilala, pinagkatiwalaan nila ako at willing silang i-sponsor ako. So, yun na nga. So, sila yung nag-sponsor sa akin para makapunta ng United States, makapunta ng US, and tuition. So, sila, taga-Utah sila. And then, so naghanap ako ng university na mag-a-accept sa akin. So, ang nahanap ko university and reasonable yung tuition is Utah Valley University. Utah Valley. Mark! Oh, Utah Valley University. Utah Valley University. So, nag-apply ako, ano lang yung photo ko ha? Apply ako ng October 28, 2021. So, yun yung unang nag-apply ako sa UVU nung October 28, 2021. Yung may friend ako na graduate din siya ng UVU. So, sabi niya open admission and sobrang okay sila sa mga foreign students. Tapos nag-apply ako. Nag-take ako ng IELTS. Ang band score na kailangan mong makuha is band 6. And nung nakapasa ako dun sa IELTS, sinubmit ko yung requirements, pinasa ko sa UA, and nakatanggap ako ng email na inaccept na nila yung application ko nung April 11, na-approve yung application ko sa kanila and accept nila ako. And May 5, 2022, doon sila nag-send ng email confirming na approve nga ako. Mark, no! Come here! So, yun na nga. Approve ako. So, May 5, 2022. Yun na. Congratulations! You have been... Tapos, your chosen major is BS Business Management. So, ayun na nga. Sobrang happy ko na inaccept na nila yung application ko. And, sila na yung Mark! No! Ang hirap gumawa ng video, lalo na may bulilit ka. So, ayun na nga. So, diba nag-email sila sa akin, as an international student, you will be required to complete a full course of study. This means that you are required to complete at least 12 or more credit hours per semester. You will need to contact the International Student Office to complete check-in, mandatory orientation, and registration. Please email their office directly for further instruction and information, iss@uvu.edu. We look forward to having you here as a student and wish for you a great experience at Utah Valley University. So, yun ang nireceive ko. Tapos, yung mga procedure is, so, nung accept na ako, yung university... Nung packet. Yun yung Form I-901. Kailangan ko i-complete and then bayaran siya. Tourist visa, isa lang yung babayaran mo. Yung visa fee na 8,000 something. Pag student visa ka kasi, so, So, ayun na nga, 6 months din bago nila, tapos, na-receive ko yung packet, acceptance packet, nung May 5, 2022. Tapos, yun na, nag-umpisa ng bayaran lahat ng mga kailangan bayaran. So, sa student visa kasi,
marami pang maraming babayaran sa processing niya. Unlike sa tourist visa, isang payment lang, yun lang yung visa process. And sa kagandahan ng student visa or yung F1 visa is kung nyari may dependent ka, kagaya ko, may dependent ko, meron akong diwa. So si diwa, under siya ng F2 visa. So unang binayaran is yung SEVIS. So, ano ba yung SEVIS? SEVIS is Student and Exchange Visitor Program. So, binayaran namin siya sa Western Union and it cost $350. And then, yung next naming binayaran is yung US visa fee. It cost $8,640. Isang tao yun. Since dalawa kami, so nasa 7,000 something. Kasi 8,000 yung US visa fee. And then, tapos yung SEVIS pa. So, yun yung binayaran. And then, nagpa-schedule kami ng ang schedule ng visa ko, ang visa appointment namin is July 27, 2022. Yun yung appointment namin sa US Embassy. So, medyo magasto siya compared sa tourist visa. Pero, mas matagal ka makakapag-stay. Kasi, like, sa student visa, pwede ka mag-stay hanggat hindi mo natatapos yung school mo. Pwede ka mag-stay sa US. So, ganun siya. So, ang gastos is yung sa IELTS, para yung IELTS is yung English proficiency. So, pag sa US ka, mag-aaral ka sa US, kailangan at least makakuha ka ng band 6. So, ang gastos ko dun is 11,000 something. Tapos yung visa application, 8,000 something. And then yung service is $350. So, yun yung mga gastos namin sa visa, US visa application. Magastos siya, pero worth it naman. And pwede mo pang isama, yun yung kagandahan ng US visa, student visas, pwede mo isama yung anak mo, like yung dependent mo, or kunyari may asawa ka, pwede mo isama. So, yun. So, ayun na nga. And, medyo magulo kasi ang gulo ng baby ko. So, ilalagay ko yung mga nagastos and kung in total para mas malinaw kasi medyo magulo yung video mo na to, so ulitin na lang. So ayun na nga, sa next video is tungkol naman sa paano yung interview ng student visa, yung nangyari sa interview. So ayun, hopefully na-enlighten kayo ng video na to, and sa mga gustong kumuha ng US sa gustong kumuha ng F1 visa or student visa, yun po. Ayan, maraming salamat sa nanonood, and hopefully may natutunan kayo kahit medyo magulo tong video na nagawa ko. Kaya pagpasensyahan niyo po, hindi po talaga ako professional sa paggawa ng video, and ang gulo nitong anak ko sorry, pero ayun na nga, maraming salamat po, and sa susunod na video po, abangan niyo po ang next video para naman sa interview session ko namin sa US Embassy. So, ayun na nga. So, thank you. Bye-bye.